Okay, pag-aralan natin ito tungkol sa speaking the right words in the church. So, there is a need to speak the words that you can understand. So the question is there a personal benefit if you can speak with the tongues of men or of angels without love? Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 13, 1 to 3. Would like to read. Sister J. 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and I understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. So is there a benefit if you can speak with the tongues of men or of angels, but without love? That means you are able to speak well, you are able to speak different kinds of languages, but the problem is there is no love. So is there a benefit? No po, wala po. Wala. So it profits nothing. So mahalaga talaga yung words natin. Whenever we speak, it should be with love. So does God want you to understand your words when you express your love for the Lord? Tingnan natin sa Mark chapter 12 verse 30. Okay, basa daw. Brother Will. Mark chapter 12, verse 30. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And then jump sa verse 33. And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices. So, so anong ibig sabihin ng verse? Kailangan bang maunawaan natin yung mga words kapag pinapahayag natin yung pag-ibig natin sa Panginoon? Yung mga sinasabi natin, kailangan bang maunawaan natin? Yes po, Pastor, kasi ang sabi dito dapat with all heart, with all mind. So Tama, dapat no? alam natin kung ano. So mali yung nagpi-pray tayo na hindi natin nauunawaan. Kung nagpi-pray tayo na hindi natin inuunawa yung mga words at kung yung pag-pray natin ay walang love, mali din yon. So we express if we really love the Lord. So we have to understand every word that we say in prayer. Kaya mahalaga, sabi kasi dito, love Him with all the heart and with all the understanding. So yung ating paglilingkod ay mahalaga yung pangunawa natin. Ano? So ibig ng Panginoon that you understand. God wants you to understand your words. How much more when you express your love for Him kapag pinapahayag natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Kaya nga sa 1 Corinthians 14:15, pakibasa daw, Sister Josie. 1 Corinthians 14:15. What is it then
I will pray with the Spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit, and I will sing with the understanding also. Paano daw tayo manalangin sa Panginoon? Ayon sa versikulo, 1 Corinthians 14:15. Paano tayo manalangin? I will pray with the Spirit. Ano pa? I will pray with understanding also. I Okay, will sing with the Spirit. okay, so hindi pwedeng basta na lang tayo magsasalita o mag-bla bla bla na hindi naman natin na unawaan yung ating mga sinasabi. So, mahalaga kung ano ang prayer natin sa Panginoon, it should be sincere. Mahalaga yung naunawaan natin, ano? So, sabi nga dito, I will pray. What is it then? I will pray with the Spirit and I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit and I will sing with the understanding also. Ibig sabihin, hindi rin tayo pwedeng umawit ng mga awit na hindi naman natin naunawaan. Kailangan naunawaan lahat ng ating mga sinasabi sa Panginoon ay naunawaan natin. Kasi kung hindi natin naunawaan, ang tanong, lalago ba yung ating relasyon sa Panginoon? Will a person's relationship with God be strengthened without knowledge and understanding? Basahin natin sa Proverbs chapter 24, 3-5. Sige daw, Brother Leo. Proverbs 24, 3-5. 3 to 5. Through wisdom is a house builded, and by understanding it is established, and by knowledge shall be chambers filled with all precious and pleasant riches. A wise man is strong, yet a man of knowledge increased strength. Okay, so dito natin masabi na napakahalaga ng pangunawa sa relasyon. Kahit sa human relationship, no? Will a person's relationship with God be strengthened without knowledge and understanding? Yes or no? Kung wala tayong pangunawa, hindi natin naunawaan, mapalakas ba tayo? Hindi po. Hindi, ano? So dito natin masabi na napakahalaga ng pangunawa na there is a need for communication. Right? Communication. Ano pag sinasabi natin communication, ano ba ang meron para magkaroon ng good communication, Sister J? Merong nagbibigay ng message at merong receiver. Tapos, yung ay may medium po. Okay. So, merong nagsasalita, meron namang nakikinig. So parang ano, communication, pag sinasabing communication, parang give and take 'yon. You listen first. So you will be able to understand and be able to speak well, to communicate what you want to say. Kasi ang walang communication ay yung hindi nag-uunawaan kung hindi nakikinig, ano? So napakahalaga ng pakikinig, no? Pang-unawa napakahalaga. So sa relationship, mas lumalago yung relasyon kapag makinig mo na sa salita ng Panginoon. Parang sa human relationship, makinig mo na, no? It's better to listen first before you speak than to speak without listening. O ganun din sa Panginoon. So napaka-importante pala ng communication. Sabi nga sa Proverbs 24, 3-5, true wisdom is an house builded.
So, yung house, it could refer to the church, it could refer to our family, no? Or it could refer to a literal house. So, true wisdom is an house builded, and by understanding it is established. O mahalaga ang understanding, yung naunawaan mo. Para bang may inassemble ka o pinag-aralan mo yung isang object, masyadong complicated, tapos tinanggal mo. Pag hindi mo naunawaan, hindi mo na maibalik ang dating posisyon. Mahalaga yung maunawaan mo talaga. Ganun din sa ating spiritual life, yung pangunawa ay malaking tulong para ma-establish tayo. Sabi nga dito, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. A wise man is strong, yea, a man of knowledge increaseth strength. So ang pagiging malakas natin sa spiritual, yung hindi lang basta naglilingkod tayo, nagpupuri tayo, nagsisimba tayo, hindi lang yun. Dapat naunawaan natin ano talaga ang katotohanan, ano yung tamang aral, ano yung um, katuruan ng Biblia. No? So, ma-differentiate natin what is truth and error, tamang teaching, at saka false teaching, ma-differentiate natin. So, mas mahalaga yon kaysa we depend on feelings. So, dito tayo sa how should you speak in the church according to the teaching of Paul. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 19. Pakibasa daw, Brother Will. Sandali lang po. 1 Corinthians 14, chapter 4. 14, 19. Sandali lang po. 14:19. Yet in church I had rather speak 5 words with my understanding, that by my voice I might teach others also, that 10,000 words in unknown tongue. Okay, ano ba yung gusto ni Pablo? Yung magsalita siya ng mga maraming klaseng lingwahe na hindi nauunawaan o kahit kunti lang basta naunawaan? Yung konti lang po na nauunawaan. Okay, sabi niya, I had rather speak 5 words with my understanding. Dapat naunawaan niya upang paunawa niya sa iba. Kasi kung hindi natin naunawaan, ganun talaga yun. Pag tayo ay nagbibigay mensahe, dapat tayo muna ang nakaunawa bago natin maihatid sa iba. Hindi naman natin pwedeng hindi naman pwedeng makatid tayo ng mensahe na hindi naman natin naunawaan. So, ito talaga ang importante, yung naunawaan talaga natin ano ang tama, anong katotohanan, ano talaga ang ibig sabihin. So, I had rather speak 5 words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue. So, hindi naman talaga nagpo-promote dito si Paul ng ah, unknown tongue. Pag sinasabing unknown tongue, yung hindi nauunawaan na lingwahe. Hindi naman siya nag-i-encourage na magsalita tayo ng mga salitang hindi nauunawaan, no? So, sabi nga dito, I had rather speak 5 words with my understanding. So, ang sagot dito is dapat nauunawaan natin. At kung tayo magsasalita, speak the words that others can understand. Kasi kung hindi naman tayo naunawaan, can people in the church be benefited if you cannot be understood when you speak? Tingnan natin sa 1 Corinthians 14 verse 6. Kabasa daw. Mr. J. 1 Corinthians 14, verse 6. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation or by knowledge or by prophesying or by doctrine?
itong word na prophesying dito, dalawa kasing ibig sabihin ng prophesying, yung tinatawag na foretelling at saka telling forth. Ang foretelling, that is prediction, and telling forth, that is preaching. So ang tinutukoy dito is about preaching, prophesying, or by doctrine, that is teaching. So sabi nga dito, now brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you? So the question is, can people in the church be benefited if you cannot be understood when you speak? Kung hindi ka naman maunawaan kung magsalita ka, meron bang benepisyo sa ganon? Ano ang sagot? Sister J. Sorry po, Pastor Ed, pa ulit po ng tanong. Can people in the church be benefited if you cannot be understood when you speak? Ay, hindi po. Yun. Tulad nga po ng nabanggit kanina, walang growth po kung hindi naiintindihan. Okay, so mahalaga talaga na maunawaan tayo, ano. So, when we share the gospel, when we share the words, the verses in the Bible, ang point talaga natin is maunawaan talaga tayo. No? So, hindi pwedeng magsalita ka lang ng mga wika na hindi naman na beneficial para sa iba, hindi naman nila naunawaan. There is no benefit kung hindi naman nila na unawaan, no? Tingnan natin sa 1 Corinthians 14, 7 to 8. Pakibasa daw, Brother Leo. First Corinthians 14, 7 to 8. Si Chris daw po, Pastor. Sige, Chris, pakibasa daw. Sa 1 Corinthians 14, verse 7, and even things without life-giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is pipe or harp? Verse 8, for if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? So, yung mga So light. Okay, yun lang. So, yung mga sundalo, no, paano sila nagpre-prepare ng battle sa gera? Siyempre, kailan marinig nila yung tamang tunog ng trumpeta. Pero kung hindi clear kung ano ang ibig sabihin ng trumpeta, hindi sila maging handa. Akala nila magsi-celebrate sila. Pagkatapos, nandiyan na pala yung kaaway. No? So, lahat ng sound sa music, merong kahulugan yan. Even things without life-giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is pipe or harp? O meron talagang distinction ang bawat tunog, no? So, kung malabo, hindi clear, walang makukonbinsi, no one will be persuaded. Wala din namang maging strong kung hindi naman naunawaan ang message. So, importante ang pangunawa. Lalo na kung paano tayo maging handa sa battle with the devil, no? Kung hindi natin nauunawaan. So, if you speak without certainty and clarity, can you persuade your hearers to be spiritually prepared against the devil? Brother Leo? No, Pastor. Okay. So what kind of words will you use in order to convince the people to follow God's commands and doctrines? Tingnan natin dito sa 1 Corinthians 14:9. See the Brother Will? So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood,
how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. Okay. So, easy to be understood. Hindi strange language. Hindi unknown tongue. Kundi madaling maunawaan. Easy to be understood. So, yun talaga ang objective natin, no? Yung the best way that we can communicate. Yun ang paraan in order to strengthen others. Ano ba ang iniisip nila pag hindi ka naunawaan? Salita ka ng salita, hindi ka naman naunawaan. 1 Corinthians 14:11. Sige daw, Sister Josie. Pakibasa daw. 1 Corinthians 14:11. Therefore, if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me. Ano naman ang isipin ng tao kung nagsasalita ka, hindi ka naman naunawaan? Ano ka sa isip ng tao? Okay? Anybody who can answer? Uncivilized. Uncivilized. Okay, uncivilized. Uncivilized means uneducated. Barbarian. Okay? So, makita natin dito na kapag tayo ay na-educate, dapat magkaroon tayo ng greater ability to communicate the truth. So, mas lalo na yung katotohanan. So, do you use your speaking ability to impress people or to communicate God's truth? Ano ba ang dapat? It is to, Sister J, Communicate God's truth. communicate God's truth. So, yun talaga. So, we need to use our ability to communicate God's truth. Kaya mag-aral tayo paano natin i-communicate ang katotohanan. So, ito, speak the words in a decent and orderly manner. Tingnan natin sa 1 Corinthians 14:16. 1 Corinthians, Sister J. Else when you shall bless with the Spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? Pwede bang magsalita ng amen? Amen ng amen tapos hindi naunawaan? Hindi po, kasi ang Amen, ibig sabihin in agreement. Okay. Tama, So, hindi pwede merong magsalita dyan ng iba't ibang mga lingwahe tapos amen ng amen naman yung iba, hindi pwede yon. So, is it proper to speak loudly while the other person has not finished speaking yet? James 1:19, tingnan natin. Brother Will? James James 1. 1:19 po. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Okay, slow down talaga tayo. Listen first. Hear. So, slow to speak, slow to wrath. Hindi talaga yung galit o yung ah, hindi nangunguna yung galit, kundi we have to listen first. Lalo na sa salita ng Panginoon, kailan pakinggan natin ng mabuti ang salita ng Panginoon at magkaroon tayo ng kahinahunan, no? So, magawa natin yan kung nag-grow tayo sa knowledge. Kasi nauubusan ng reason, yun ang tataas ang boses. So, the best way is to be gentle with our words. Slow to speak, slow to wrath. Hindi iiral yung galit. What does the Bible say concerning the right words spoken at the right time? Tingnan natin, Sister J. Proverbs 15:23.
Proverbs 50 po. 50, 15. 23. 15. Proverbs 15, 23. A man hath joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season. How good is it? Okay, Proverbs 25 verse 11. 25 verse 11. A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. So masaya ka kapag makapagbigay ka ng right words spoken at the right time. O kinakailangan din ng timing. Hindi kahit right words yan, pero kung wala sa timing, minsan dyan ang cause ng misunderstanding, kasi pwede ka misinterpret. Importante yung right timing din. So, a man hath joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good is it? If you can give the right answer, of course, masaya ka. A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. So, hindi lang pala yung words natin, pati yung action natin dapat tama din, no? Good timing din sa mga action natin. Kasi kung marong timing tayo, syempre mapapahiya tayo. So, importante ang good timing. So, what will be the impression of the unbelievers if they happen to observe a church where the members are speaking together in unknown tongues? Tingnan natin kung maganda ba ito. 1 Corinthians 14:23. Pakibasa daw, Sister Je. 14:23. May impress pa sila sa iyo? Okay, sige. Apo. Verse 23. If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? Ano bang sasabihin nila? Na babaliw. Nababaliw na kasi hindi na naunawaan, What will happen to the assembly if every member will speak without following the proper order of service? Acts 19:32. So sabi nga dito, quote ko na lang kasi time is short. Some therefore cried one thing and some another, for the assembly was confused, and the more part knew not whether they are come together. Acts 19:32. So pag ang assembly confused, hindi nila alam bakit sila nandun. Tingnan natin sa 1 Corinthians 14:33. Sabi nga, 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. So hindi si God author ng confusion. So sino yung author ng confusion? God or the devil? Devil. So sabi nga sa James chapter 3 verse 16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Kapag meron ng kaguluhan, nandiyan na rin ang gawa ng diablo, no? So, sabi nga dito, 1 Corinthians 14:34-35, ito yung order. Tingnan natin sabi nga dito, basahin ko na lang. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also said the law. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. So, makita natin na walang pastora, kundi kasi ang preacher talaga sa church, lalaki talaga. Pwede naman mag-share kahit saan, everyone can share. Every Christian can share the gospel kahit saan. Pero point dito is pagdating sa church, it is the man. And how should all things be done in the church? Sabi nga dito, 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. Okay, mag-close tayo sa prayer kasi we have only 1 minute. Let's pray.
Father, thank you, Lord, sa pag-aaral namin ng inyong salita. We pray, Lord, that you will give us wisdom to be able to share and communicate